Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services, giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Magandang hapon mga ka-Angel. Ito na naman ang ating programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ngayon ay araw ng Friday, April 29, 2022. Sa ngalan ni Angel Ryan Siricol Molo, o naman si Angel Ross Kiatson din niyang maghatid ng mga balita sa oras na ito. Sa ngalan din sa aming news writer Angel Sin Sulugan. Partner sa kabilang kwarto si Patrol numero 9 Jima Rayos Obasa. Pasende pa ang ating mga balita mga ka-Angel. Babatiin muna natin yung mga kasama natin dyan, mga kaibigan natin sa may barangay Lapasan. Diyan sa may Dinya Arts. Magandang hapon sa inyong lahat dyan, mga ka-Angel. Yung mga kamerkaduhan natin, mga ka-Angel, dyan sa may merkado sa Puerto. Yan po ay pinakamalapit sa ating studio, ang paligid ng Puerto, mga ka-Angel. Diyan po sa palengke ng Kugon. Diyan po sa Carmen at palengke ng Agora. Magandang hapon sa inyo lahat. Mga kababayan natin dyan sa labas ng bansa. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. Mga oras sa inyo ngayon dyan. Diyan sa Kamaynilaan na magandang hapon sa inyo lahat. Lalo na dyan sa may Paranaque, Las Piñas. Dyan sa may Cavite, Bacoor. May Imos, mga ka-Angel. Oras natin na alas 4:15 na ng hapon.
Ito na po tayo sa ating mga headlines sa oras na ito. Sa ating unang headlines mga ka-Angel, pulis pinagbabaril sa bayan ng Pikit, Cotabato. Duterte Legacy Caravan na muling isinasagawa ng protein. Sa ating national headlines, Comelec spokesman James Jimenez, Director Arabi pinasuspende. Comelec hiniling kay Duterte na ideklarang special non-working holiday ang Mayo 9. Sa ating international news headlines, European Union hindi na nagpatinag sa pambablackmail ng Russia. Labing-isang katao patay matapos makuryente habang dumalo sa prosesyon sa India. Sa ating headline sa pang-OFW mga ka-Angel, $170,000 Pilipinong botante sa ibang bansa nakaboto na, sabi ng Comelec. Sa ating news headlines sa sports sa mga ka-Angel, Japanese boxers Naoya Inki kumuha ng 2 Pinoy sparring mate. Sa ating paragdagang pang mga headlines, kay Soto I have declared for the 2022 NBA draft. Sa ating kabalitang espesyal, headlines mga ka-Angel, babae himalang nakaligtas sa railway killer. Sa headlines sa pang showbiz mga ka-Angel, Michelle D humakot ng special award sa Miss Universe Philippines 2022 preliminaries mga ka-Angel. Yan po ang mga headlines. Uluhan natin mga balita sa hapong ito mga ka-Angel. Ang kabuuan natin mga balita mamaya sa aking pagbabalik matapos ang ating ilang paalala. Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Asama sina Mon Carcalias at Gima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe oy? Unsa ning dapita nga gigutom naman ko? Wala man tay nakita nga kan-anan dire. Abot lagi day, dili man pud ko suwito diring dapita. Mangita tag makanan ug mapahulayan. Kapoy na pud ko sa atong biyahe oy. Aw dong, nahinomdom na di ay ko. Matod sa akong amiga, aniya din hinaymutang ang Chili's Restaurant and Food Bar. Lamian daw ang ilang mga pagkaon dinhi. Sige day.
Naitaw nagbaklay Uy, si Lolo man di ay na. Atong hunungan, atong pangutanon. Mayong udtulo, asa ganito ang Chili's Restaurant? Ang Chili's Restaurant and Food Park na inamutang sa may Zone 1 Kiliog, Bukidnon. Nagabaligya kani sa mga lamiang pagkaon. Ayon na mo paglangan. Adto na sa Chili's Restaurant and Food Park. Sige lo, muabto na mi kay gutom na kayo. Salamat kayo, Lo. Sige, pag ayaw-ayaw mo sa inyong lakaw. Gusto mo mong lugar nga pinaka-nindot a prisko nga mga hangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panatigom. Insakto sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga gibutang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation ug makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasika sa hangin ug langgam ang inyong madunggan. Gawas ni ana aduna sila horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug aduna pud sila photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimutang kini sa Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-angel sugod sa alas 8 sa butang hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account ang Chili's Restaurant. Unsa pa niyo gipabot ang mga ka-angel? Adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog, Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Lami uy! Oras natin, alas 4:22 na ng hapon mga ka-angel. Magandang hapon kay Marilo Ribaldi. Kumusta daw? Watching from Tagaluan, Misamis Oriental. Thank you, salamat sa pag-view Marilo. Ito na mga balita natin mga ka-angel. Una sa ating balitang lokal, Pikit Cotabato agad na sinugod sa pagamutan ang isang pulis matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakilalang gunman sa barangay Butalawan, Pikit Cotabato nito lamang Miyerkules, Abril 27, 2022. Kinilalang biktima na si Patrolman na Santi Bin Marcelo Buagwas, 25 anyos, sa nakadestino sa 103rd Maniover Company RMFB 12. Ayon sa ulat, bandang alas 9 ng umaga ng binaril ang biktima lulan ng kanyang motorsiklo patungong Port Pikit Cotabato para mag-report sa kanyang duty. Nagtamo ng sugat ang biktima sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Agad namang sinugod si Patrolman na Buaga sa Cruzado Hospital para sa agarang atensyon medikal habang mabilis namang tumakas ang mga gunman matapos sa pamamaril. Patuloy naman ang investigasyon sa PNP sa nasabing mga pangyayari mga ka-angel. Oras natin, alas 4:24 na sa hapon. Punta natin sa report sa pamagitan ni Patrol numero 7 Mon Gargalias. Laing 10 political parties gitagaan matud pa, binigyan ng political transparency ng COMELEC. Kompleto detalye sa pamagitan ni Angel Patrol numero 7 Mon Gargalias. Mon. Napulong ka mga major political parties ang may access na sa transparency server sa May 2022 election. Ang Commission on Election Commissioner Marlon Casquillo mitataw nga kini mao ang Pilawan Nacionalista Unity Party, Action Demokratiko, Partido Federal ng Pilipinas, Nacionalista Party, United Nationalist Alliance, Lakas CMD, NPC, Partido para sa Reforma Akbayan o Laban ng Demokratikong Pilipino,
Mao kini ang naglangkog sa 12 ka mga grupo nga wala una ginganan ang majority ug minority groups tungod kini ubos pa lamang sa kompetisyon tungod kay 12 kini ka mga grupo duha niini ang nganlan nga majority ug minority group. Ang uban mao ang nabilin ka mga napulong major political parties nga aduna nay access sa transparency server. Tagaan sila og mga workstations matud pa ni Commissioner Casquio. Alang sa full transparency, giapel ang napulo ka mga political parties diin and approve kini sa Inbank kagahapong adlaw. Diin gitagano sab kini sa Comelec og access sa ilang transparency server. Laing adunay access sa transparency server sa Commission on Election mao ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Paris Pastoral Council, Responsible Voting Citizens Forum, at dominant parties o ang mga miyembro sa media. Ikan ni sa kong lemotangan, kinis Patrol Numero City, Angel Mon, Calcalas reporting live sa Angel Broadcasting News Online. Maraming salamat, Angel Mon, Carcalias Patrol numero 7. Patuloy sa ating mga balita, mga ka-Angel. Dito sa ating siyudad sa Cagayan de Oro, matagumpay na isinagawa ng ang Duterte Legacy Caravan sa Police Regional Office sa Region 10 sa First Lieutenant Vicente Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City dito lamang Miyerkules, Abril 27, 2022. Ang naturang programa ay pinamunuan ni Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr., Regional Director ng Police Regional Office 10 na siyang malugod na dinaluhan ni Police Major General Walter Castillejos, Director for Police Community Relations. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Interior and Local Government, National Intelligence Coordinating Agency Region 10, Department of Health Region 10, Department of Social Welfare and Development Region 10, Department of Environment and Natural Resources Region 10, Technical Education and Skills and Development Authority Region 10 at mga lingkod bayan advocacy support group. Ibinida rin ng nasabing programa ang ilan sa mga nagsasalita. Ang tagumpay na mga nagawa ng mga epektibong pamamaraan ng kasalukuyang administrasyon upang labanan at sugpuin ang problema ng illegal na droga, korupsyon at insurhensya sa ating bansa. Samantalang nasabing programa ay nagkaroon ng pamimigay ng 3,000 cash assistance para sa mahihirap na pamilya, mga libreng serbisyo medikal, dental at livelihood program. Nagkaroon din ng libreng serbisyo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mahigit kumulang 1,000 kataong dumalo sa mga nasabing programa. Layunin din ang aktibidad na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagkakaisa ng mamamayan at pamahalaan tungo sa pagbangon sa kapayapaan at kaunlaran. Sa ating karagdagang mga balita, mga ka-Angel, isinulong ni Commission on Election na Comelec Commissioner Ray Bulay na pansamantalang suspindihin ang dalawa nilang opisyal na may partisipasyon sa aberya sa Pilipinas debates. Matatandaan nga hindi natuloy ang naturang debate ng mga presidential candidates matapos magkaaberya ang Impact Hub sa bayad para sa Supiti Hotel. Partikular na pinasuspindi ni Bulay sina Comelec spokesperson James Jimenez at Director Francis Arabi na mula sa Media Relationship Department. Pinagtaka ng opisyal kung bakit itinulak ni Jimenez at Arabi ang paglaan ng komisyon ng 15 milyon para lamang matuloy ang debate. Sakaling mapapatawan ng suspensyon
Mari pa rin ka umanong makaganap ng ibang trabaho ang dalawa sa ilalim ng patnubay ng kanilang committee heads. Magandang hapon kay Elisab. Good afternoon, Angel Rose. Salamat, Isabel. Sa karagdagan nating mga balita, mga ka-Angel. Hiniling ng Commission on Election na COMELEC kay Pangulong Rodrigo Duterte na ideklarang special non-working holiday ang mismong araw ng eleksyon na gaganapin sa Mayo 9. Ito ay upang matiyak na lahat ng mga rehistradong botante sa bansa ay makakalahok sa pambansa at lokal na halalan ngayong taon. Sinabi ni COMELEC Chairman sa Edimin pangarungan na sa ilalim ito ng nilagdaan ng COMELEC in Bank na Resolution number 10784 na humiling sa Pangulo na gawin ng special non-working holiday ang nasabing araw upang magbigay daan sa pagganaping eleksyon. Sa datos, nasa 65.7 milyon na mga Pilipino ang rehistradong mga botante sa bansa habang nasa 1.69 milyon naman ang mga naitalang overseas Filipino voters ngayong taon. Habang nasa 84,000 naman ang mga kawani ng gobyerno, polisiya at media ang pinahintulutan na bumoto ng mas maaga sa Mayo 9 sa pamamagitan ng local absentee voting na nakatakdang magtapos naman ngayong araw. Sa ating balitang nasyonal, hindi na tinag ang European Union na EU sa pambablackmail ng Russia matapos ipatigil ang supply ng gas ng Poland at Bulgaria. Ayon sa EU na sa kabila na rin ng pananakop ng Russia, patuloy nilang suportahan ang Kyiv na sakop ng Ukraine. Nabatid na nakatakdang bumisita sa nasabing bansa si UN Chief Antonio Guterres para makipagpulong kay Ukrainian leader Volodymyr Zelensky. Kasunod na rin ng babala ni Russian President Vladimir Putin na kung makikialam ang Western forces sa Ukraine ay haharap sila ng lightning fast military response. Una nang sinabi ng Moscow na nagsagawa sila ng missile strike ng southern Ukraine para sirain ang large batch na Western supplied weapons. Alas 4:33 mga ka-Angel. Sa karagdagan natin mga balita maya-maya. Sa aking pagbabalik matapos lamang ang ilan nating mga paalala. Standby. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe? No, unsa may imuhang gipangita nga sige makagalingi-lingi. Ay nako, pastilan pagkawalay po angod kining akong mga apo. Ako naman hinuon ang gisugo sa pagpapalit og lechon manok. Dapat unda sila ra kay bata pa. Unya ako kabalo kun asa ko papalit ni. Mao balo, walay problema. Kaya na ako irekomenda nimo lo nga pinakalami nga lechonan diri sa tuang dapita. Ay dog, tanan man tingali lechonan lami. Wa may lechonan nga walay lami. Kun wala pa na lami dog, dugay na nagsirado. Pagkabugoy abagayod nimo. Asa man ka nga liwata dog. Tinuod lo, pero angay hinumduman lo nga haska nga mahala na karong mga palitonon. Ang imuha nga kwarta dili na paigo. Pero lo, asa man ka makadungog nga balor kantidad 195 makapalitan na og usa ka tibuok nga manok. Saba diha, walay manok nga lechon nga dag 195 dong. Karo nga panahona 250 tanan mga manok. Unja mo ingon kag 195? Dakong imposible. Be, tanaon ta, asa ba nagdapit
pita kung tinuod ba ka ng imong giingon. Lo, alang sa dugang kasayuran, sa balor 195, makapalitan ng usa ka tibuok nga malitsyon manok. Sa budget nimo nga 250, makapalitan na og litro lo nga soft drinks. Mayo ba imo pag-inom-inom? Ay, mao ba? Asa man na mabalan. Murag interesado ko anang imuhang giingon ko dong. Mas makasave pa ta. Diya, lami po nang imong giingon nga lisyonan. Bra pa sa lami lo, kung makatilaw ka, makalimot si mong asawa. Og malimtad pa di mo imo pangalan raw. Wala tiyaw labit lo. Ang pangalan sa maong litsonan do, Papos, lechon manok. Dali ra kay tultulon do. Kung asa ang Papos, diinihimot ang kini sa Purok 5, National Highway, Landmark, Scorpion Building o Tablon Sachs Marketing. Ni Kagawad Magsayo og iyapod kining gipanag-iyahan. Wala kay makita nga bahaw lo. Tungod sa rason gakahotdan kini tungod sa pinakalami og juicy kaayo ang ilahang lechon. Ala, sige dong. Salamat kayo sa imuhang pagpahibalo. Madto na ko karon, basin mahotdan ko. Og ako pod igna ng akong mga kauban. Kadto mo palit. Aron makatilaw pod sila ni anang imong giingon nga lechon. Ang Papos lechon na manok gipanag-iyahan usab ni Kagawad Alan Magsayo. Ug naa makita sa Tablon National Highway, Orok 5, Barangay Tablon, mismo dool sa Scorpion Building, Tablon Sachs Marketing. Ana makita ang Papos lechon manok nga tag 195 matag lechon manok og kinilang ang lechonanan nga maoy ang pinakabrato sa tibok dakbayan sa Cagayan de Oro og sa tibuok at Barangay Tablon. Unsa pa inyong gipaabot ang mga katablonyans? Alina, palit na ta. Sigurado ko matagbaw ka sa kalami sa Papos lechon manok. Lami aoy. Gusto mo bang masarap na merienda para sa iyong mga anak? Eto na, gawa ni Lita Hinalok Samaro na mocha cake at butter cake. Masarap ito dahil gawa sa espesyal na ingredients. Para sa iyong order, maaari silang tawagan sa 0945-711-7043 o bisitahin sila sa Baluarte Taguluan, Misamis Oriental. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sama sa puto cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag niya na tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, sama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Alas 4:39 na mga ka-Angel. Punta natin ngayon ang lokasyon ni Angel Tutong Sambas.
Nasa linya si Angel Totong Sambas sa kanyang report. Tong. Yes, Angel Rose, kalambigitan dyan sa drug bypass operation. Nasikop sa ginsakpan sa mga tropa sa police station Agora ang usa ka suspitsado nga maila sa pangalan nga si Javier Rasol, Tagong Langit, 16 kani anyos o residente kani sa Bara Baminta Upo, Misamis Oriental. Sa diyang gihimo ang drug bypass operation diya sa nadakpi kini ang maong suspitsado sa Bakuna, Barangay Lapasan, Sakop, Nindakbayan sa Cagayan-de-Oro. Diin napalitan kani og isa ka pakiting Shabu na balor 500 pesos og ingon man usab sa pagrekisa ni ini nakuhaan pa kini laing nga dako nga usa ka sako nga Shabu na diin mo timbang kini og 3 gram ang diin ang market value ni ini basta og 20 mil o 400 sa human kani sa pagkapkap na kuhaan pa kini laing usab nga cellphone na Samsung na cover puti na diin usab ang iya usab nga kwarta na 500 pesos isip bypass money sa karon gidala na sa ang detention sa o ang isa gidala sa crime laboratory alang sa qualitative o quantitative examination o ang kaso nga ipasaka sa 35 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 samtang naloko na karon sa silda sa Agora Police Station kining nasampit nga drug poser. Mga tatong nakuha nga report gikan na lang sa akong liputangan ako si Angel Tutong Sabas nag-report live Angel Broadcasting News Online. Maraming salamat, Angel Patrol numero 7, Totong Sambas. Sa karagdagan natin mga balita, mga ka-Angel, patay ang hindi bababa sa 11 katao matapos sa makuryente sa southern na India. Kabilang sa mga namatayan, 2 bata. Nangyari ang insidente ng kanilang sasakyan ay sumagabal sa mga overhead transmission line at nagliliyab habang sila ay sumakay sa isang reliyosong prosesyon. Mahigit 1 dosinang katao rin ang nasugatan sa distrito ng Tanjabur sa southern state ng Tamil Nadu matapos ang sasakyang isang 9-footers 2.7 meters ang tumama sa high voltage lines, mga ka-Angel. Ang ilan nasa mga nasugatan ay nasaktan kasunod ng electric shock at ang iba na nagsiksikan upang makatakas sa apoy. Nagtumalon sila mula sa kalisa na may dalang mga estatuan ng mga Diyos na Hindu bilang karagdagan sa mga dibuto. Oras natin mga ka-Angel, alas 4:43 na ng hapon. Punta natin si Patrol numero 5, Efren na Lucia. Sa kanyang location mga ka-Angel. Pakinggan natin ang report sa pamamagitan ni Patrol numero 5, Efren sa Lucia. Efren. Usa ka tawo ang nilatas sa National Highway sa Barangay Santa Cruz, Taguluan sa maong lungsod ang nabanggaan sa usag kadelivery van ni atong Domingo sa buntag. Naligid ang tao sa tunga sa kalsada o dali kining rescue sa quick response team sa maong lungsod. Ang maong hitabo nagkahatag o dakong traffic samtang ang biktima di katiman. Police Master Sergeant Jude De Oro, Traffic Investigator,
gipaila ang biktima nga si Jupit Felicio, taga Sunuan, Santa Cruz. Samtang ang driver sa delivery van gipaila sa ngalan nga si Emmanuel Aguesada, taga Son 6, Balubal ning Puerto sa Cagayan de Oro City. Na pagkutlo ning balita, nagpadayon pa ang investigation sa hitabo. Sa maing bahin, usa ka unsyahan news nga bata ang nasunod uban sa service nga multicab samtang kini ni abok sa spillway sa Manlawian. Ang maong multicab timing kaya na nadaot diha tunga sa spillway sa Manlawian o hangtod na nasapnan kini sa bulog sa tubig o naanod ang multicab apel ang bata. Ang driver ngayang lulo nakaikyas sa maong hitabo samtang ganinang sa sa Bigaan River nga nasangit na. Dito sa komunikasyon, ina sa Efren siya, live report sa Angel Broadcasting News Online. Maraming salamat, Angel Patrol numero 5, Efren Celosia. Sa karagdagan natin mga balita, mga ka-Angel, aabot na sa 10% katumbas ng 170,000 ng rehistradong Pilipinong botante sa ibang bansa ang nakabuto na ayon sa Commission on Election na COMELEC. Kaugnay nito, nagpahayag ng pagkabahala si Poll Commissioner Marlon Casquejo sa overseas voting sa ngayon na nasa humigit kumulang 175,226 mga botante. Pa lamang ang nakabuto, bagamat hindi pa ito accurate. Dahil ilang mga polls ang hindi nakapagsumiti ng bilang ng overseas voters na nakapadala na ng kanilang mga mail-in ballots. Ayon kay Casquejo, na sa kabuang 76,745 katao na ang nakaboto sa Asia Pacific, mga ka-Angel. Nasa 13,462 overseas voters naman ang nakaboto sa Europe. 83,456 mga Pilipino ang nakaboto naman sa Middle East at Africa. Sa Amerika, nasa initial na 1,809 overseas voters ang nakaboto na. Sa ngayon na hindi pa initial na pa lamang ang naturang bilang ng mga overseas voters, habang inaantay pang makapagsumiti ng ilang foreign services post gaya ng Philippine Embassies, Consulate, Foreign Service Establishment at iba pang mga Philippine government agencies sa abroad. Sa ating sports balita, mga ka-Angel, kumuha na ng 2 Filipino boxers para maging kanyang sparring partner si undefeated Japanese World Champion Naoya Monster Inoue. Ang mga Pinoy boxers na kinuha ni Inoue ay sina Kevin Jake, Kiji Katarahan ng Cebu at ang mga bagong Oriental Pacific Boxing Federation na OPBF Super Bantamweight Champion na PT Thunder Apolinar. Ang rematch sa kasi ni Inoue kay Donari ay maituring na pinakamalaking laban sa kanyang career, kaya kumuha ito ng mga magagaling na boksingero bilang sparring mate. Nakatay rito ang IBF at WBA Super World Bantamweight title na kasalukuyang hawak ni Inoue habang itinaya ni Doneri ang kanyang WBC World Bantamweight title.
Inanunsyo ngayon ng higanting Pinoy player na si Kay Soto ang kanyang hangarin na maging NBA player matapos kumpirmahin na sasali siya sa 2022 NBA draft. Target ng 7-3 centers na maging kauna-unahang full pledge player sa NBA na may dugong Pinoy. Umalala ang mga Pilipino-American player ng Utah Jazz na si Jordan Clarkson. Ang ina ay isang Pinay. Gayon naman lumabas ng report na nitong nakalipas na Abril 24 ang deadline ng NBA draft list. Sinasabi mula sa 233 players na kasama sa pangunang listahan ay nasa 247 dito ay mula sa college habang umabot naman ang 36 ang mga international player na tatangkaing makasama ang kanilang pangalan sa annual rookie selection mga ka-Angel. Sa ating balitang espesyal, hindi malilimutan ni Holy Dawn ang gabing iyon na Agosto 29, 1997 nag-uusap sila ng kanyang boyfriend na si Chris Meyer sa may rails ng train. Ilang metro ang layo sa bahay na pinagdarausan ng dinaluhan nilang party. Nabiglang sumulpot ang isang lalaking may hawak na ice pick at hiningan sila ng pera. Ang lalaki ay nakilalang si Angel Residence kung Resindis. Walang malay si Nahuli at Chris na ang lalaki ay 6 na tao na ang napatay ng gabing iyon. Siya ang tinaguriang railway killer. Tumanggi ng dalawa na magbigay ng pera at naging mabilis ang pangyayari. Nagawa ni Resindis na may gapos ang dalawa. Pinaghiwalay ang mga ito. Unang dinala si Huli sa isang tago at madilim na lugar ng release. Pagkaraan ay binalikan si Chris at pinagsakan ng bato ang ulo. Karaan iyon na tinungo si Huli at saka ginahasa. Pagkatapos ay binugbog at sinaksak sa liig. Halos hindi siya makilala na kausli ang kanyang mga mata at bali ang panga. Nawala ng malay si Huli. Nang magkamalay, nakita niya wala na si Residis. Kahit hinang-hina siya, nagawa ni Huli na makagapang sa isang bahay at humingi ng tulong. Dinala siya sa ospital. Nakaligtas mga ka-Angel. Sa ating balitang showbiz, nanguna si Makati City candidate Michelle D. sa Miss Universe Philippines 2022. Preliminaries na ginaganap kagabi sa Cove, Manila sa Pasay City. Nasungkit ni D ang Miss D Medical City Miss Jojo Bragais, Face of Essential by Bilo Miss Crimsel, Miss Communiverse at Miss Save Point. Tig-dalawang awards naman ang nawi ni na Katrina Leagado ng Tagig Pulin Rocatso, Amelix ng Bohol at Celeste Cortesi Pasay City. Sina Marco Gumabaw at Reneng Queen Beatriz Luigi Gomez ang nasabing host ng Miss Universe Preliminary Competition na dinaluhan ni na Miss Universe 2021 Arnaas Sandu. Performers na sina Ems Mil, Angie Salvacion, Yen Anyuki at Gabriel Umali. Isinasagawa sa Abril 30 ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2022. Mga ka-Angel, alas 4:54 na ng hapon. Yan na po kabuuan natin mga balita sa araw ng Abril. Araw na Biyernes, Abril 29, 2022 mga ka-Angel. Ngayon ay weekend mga kapatid. Sa
Sa ngalan ng aming news writer Angel Sensulugan, sa aming mga reporters sila Angel Patrol numero 3 Tutong Sambas, Efren Solosia at Mon Carcalias. Sa ngalan din sa aking partner sa kabilang kanto, kabilang kwarto mga ka-Angel, si Patrol numero 9 Jima Rayos Obasa. Ako naman yung tagapagbalita Angel Ross. Kaya sundin niya magandang hapon sa inyong lahat mga ka-Angel. Balikan natin mga ka-Angel ang ating mga viewers sa hapong ito. Si Marilo Ribalde. Hi Sir, good PM. Kumusta? Okay lang. Si Ma'am Jima Rayos Obasa. Magandang hapon na mga ka-Angel. At good afternoon na Angel Rose din niya, sabi ni Elisab. At magandang hapon din kay Hugot King. Kabertski? Sabasan niya nga. Balin-balin naman sa niya Kabertski. Unsa man mga kaber nga mga kanang manok? Mga kapatanunan dahil. Joke lang. Abi ka ba o mga kabers? Bigla nung tayo nagkabisaya mga ka-Angel. Dito kasi din si Ayan Pilepsia. Magandang hapon mga Kabertski. Tingnan labit ako gabos. So, saan naman sa mga kaber? Nakailam ako kaber ka ng mga manok. Pangandag ko kayo kaber. Ito. Ang programa ni Angel Ayan Pilepsia mga kaigsunan. Ugma Sabado alas 4 hantod siya alas 5. Si Rachel Tago ang alas 3 hantod alas 4. Kay wala na si Angel Atit. So doon na tayo pag-atras na itong mga oras para nga masayo po taog abanti mga ka-Angel. So muna ang ugma mga ka-Angel ang atong mga programa dire sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Alas 9 hantod alas 8 hantod alas 9 ang news update. Aban ni Angel Tutong Sambas. Sundan din sa 9 to 10 ang Mami at Homes, uban ni Mami Lynn o Mami Jima Patrol numero 9 Jima Rayos Obasa. Sunod dayon si Mon Carcalias o si Patrol numero 9 Mon Carcalias, si Patrol numero 7 Mon Carcalias. Partner sila ni Jima Rayos sa ilahang programang Kumusta OFW. Wala siya mga ka-Angel 11 to 12. Pagka 12, break time niya 1 to 2:30 ang sinumbagay sa awit mga ka-Angel. Ban ni Tutong Sambas o si Kabertski naman ang partner ni Tutong Sambas. Kaya nawala mo to si Efren. Si Efren nawala to, kaya nawala yung ipon. Oh, sige pa sa pangita mga ka-Angel. At salamat kayo. Maraming mga programa ugma ni alas 3 hantod alas 4 ang programa ni DJ Angel Ming ang sabato yung program Millennial Chikahan, Millennial Chika mga ka-Angel, mga millennial dapat tapod untay mga programa nga chika sa mga senior citizen. Ikaw anak ban mo ni Lolo Carpo. Lolo Isyot. Ano mga programa mga ka-Angel niya alas 4 hantod alas 5 ang Kabertski. Kumusta mga Kabertski? Uy. Kaya Kabertski. Sige, uban ni Angel Ayan Pilepsia mga ka-Angel. The Hugot King. Ay na pa si Adriano Baya. Maayong hapon mga ka-Angel. Shoutout daw si Adriano Baya.
Salamat Adrian sa iyong habol dito sa ating palatuntunan Angel News Patrol afternoon edition na si Ryan na Circle Molo mga ka-Angel. Bukas ang libing ng kanyang ina. So mga Lunes siguro mga ka-Angel, inyo nang makasama si atong station manager Ryan Circle Molo. Kay busy in town to ato ang station manager tungod sa pagkamatay sa iyang inahan. So mga adlaw mao na huling hantungan ng kanyang ina ni Ryan, atong station manager mga ka-Angel. At hopefully ang iba sa atin bukas ay maiwan dito, ang iba naman ay makipaglibing mga ka-Angel sa umaga. Kabarski jamming daw. Unsa na sa kay imong kuan ka, imong background? Ha? Kabarski jamming nang imong background saman. Mangita na sa ta. Naman din ni ba tungkol ng paminawan mga ka-Angel og magustuhan ni habang napatay kuan time. Abe. Kani gusto naman nanay? Ano? Wala ko gusto naman eh. Palibad siya mga kaigsunan kay palibad siya kay ayaw niya. Sige. May tataglain. Huwag pa na lang tamangita ni mga ka-Angel kay nato ibandari atong subukan mga kaigsunan. Kini, kasi gusto ka ni. Sige. Okay na pa, Kabarski jamming. Bueno, makaiksunan ato nang tapuson ang atong pagpanaguban. Tapusan na nato mga ka-Angel ang atong pagpanaguban sa Angel News sa Patrol afternoon edition sa ngalan ni Ryan Circle Molo, ang tuang main anchor sa News Patrol afternoon edition. Sa ngalan sa kinatibukang porsa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services kana diri sa door number 4 Pedro Tarok Pactol Building, Porok 2, Tablon, Cagayan de Oro City mga kaigsunan. Salamat, maayong hapon. Og dalagon ng Diyos ang sa atong kinabuhi matag adlaw mga ka-Angel. Babay o gamayong hapon kaninyong tanan. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Mga mams, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo.
alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Gusto mo bang masarap na merienda para sa iyong mga anak? Eto na, gawa ni Lita Hinalok Samaro na mocha cake at butter cake. Masarap ito dahil gawa sa espesyal na ingredients. Para sa iyong order, maaari silang tawagan sa 0945-711-7043 o bisitahin sila sa Baluarte Taguluan, Misamis Oriental. Lo, unsa may imuhang gigipangita nga sige makagalingi-lingi? Ay nako, pastilan pag walay puangod kining akong mga apo. Ako naman hinuon ang gisugo sa pagpapalit og lechon manok. Dapat unta sila ra kay bata pa. Unya ako kabalo kun asa ko mapalit ni. Mao balo, walay problema. Kaya na ako i-rekomenda nimo lo nga pinakalami nga lechonan diri sa tuang dapita. Ay dog, tanan man tingali lechonan lami. Wa may lechonan nga walay lami. Kun wala man ay lami dog, dugay na nagsirado. Pagkabugoy, abagayod nimo, asa man ka nga liwata dog. Tinuod lo, pero angay hinumduman lo, nga haska nga mahala na karong mga palitonon. Ang imuha nga kwarta, dili na paigo. Pero lo, asa man ka makadungog, nga balor kantidad 195, makapalitan na og usa ka tibuok nga manok. Saba diha, walay manok, kalison nga dag 195 dong. Karo nga panahuna, 250 tanan mga manok. Unja mo ingon kag 195, dakong imposible. Be, tanaon ta, asa pa nang dapita kung tinuod ba ka ng imong giingon. Lo, alang sa dugang kasayuran, sa balor 195, makapalitan na usa ka tibuok nga malitsyon manok. Sa budget nimo nga 250, makapalitan na og litro lo nga drinks. Ayo ba imo pag-inom-inom? Ay, mao ba? Asa man na mabalan. Murag interesado ko anang imuhang giingon ko dong. Mas makasave pa ta. Diya, dami pod nang imong giingon nga litsunan. Bura pa sa lami lo, kung makatilaw ka, makalimot ka si imong asawa. Og malimtad po di mo imong pangalan raw. Wala tiyaw labit lo. Ang pangalan sa maong litsunan do, Papos lechon manok. Dali ra kay tultulon do. Kung asa ang Papos, diinihimot ang kini sa Purok 5, National Highway, Landmark, Scorpion Building o Tablon Sachs Marketing. Ni Kagawad Magsayo og iya pod kining gipanag-iyahan. Wala kay makita nga bahaw lo. Tungod sa rason gakahutdan kini tungod sa pinakalami og juicy kaayo ang ilahang lechon. Ala sige dong. Salamat kayo sa imuhang pagpahibalo. Madto na ko karon basin mahutdan ko. Og ako pod igna ng akong mga kauban. Kadto mo palit aron makatilaw pod sila ni anang imong giingon nga lechon. Ang Papos lechon na manok gipanag-iyahan usab ni Kagawad Alan Magsayo ug ana makita sa Tablon National Highway, Purok 5, Barangay Tablon, mismo dool sa Scorpion Building, Tablon Sachs Marketing. Ana makita ang Papos lechon manok nga tag 195 matag lechon manok ug kini lang ang lechonanan nga maoy ang pinakabrato sa tibok Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa tibuok at Barangay Tablon. Unsa pa inyong gipaabot ang mga katablonyans? Alina, palit na ta. Sigurado ko matagbaw ka sa kalami sa Papos lechon manok. Lami aoy. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe oy? Unsa ning dapita nga gigutom naman ko? Wala man tay nakita nga kan-anan diri. Abot lagi day, dili man pud ko suito diring dapita. Mangita tag makanan ug mapahulayan. Kapoy na pud ko sa atong biyahe oy. Aw dong, nahinomdom na di ay ko. Matod sa akong amiga aniya din hinahimutang ang Chili's Restaurant and Food Park. Lamian daw ang ilang mga pagkaon dinhi. Sige day. Naitaw nagbaklay oh. Uy, si Lolo man di ay na atong hunungan, atong pangutanon. Mayong udtulo, asa ganito ang Chili's Restaurant? Ang Chili's Restaurant and Food Park na inamutang sa may Zone 1 Kiliog, Bukidnon. Nagabaligya ka sa mga lamiang pagkaon. Ayaw na mong paglangan. Adto na sa Chili's Restaurant and Food Park. Sige lo, muabto na mi kay gutom na kayo. Salamat kayo lo. Sige, pag ayaw-ayaw mo sa inyong lakaw.
Gusto mo maglugar nga pinaka-nindot a prisko nga mga hangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panatigom. Insakto sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga gibutang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation og makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasika sa hangin ug langgam ang inyong nga madunggan. Gawas ni ana aduna sila horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug aduna pud sila photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimot ang kini sa Zone 1 Kiliog Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-angel sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account ang Chili's Restaurant. Unsa pa inyo gipabot ang mga ka-angel? Adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog Zone 1 Kiliog Alibo na Bukidnon. Lami uy. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jim Arayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Tayo ay magdasal.